Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung sakali lang nakunod, sana hindi mangyari. Kung sakali magtagumpay ang impeachment laban kay VP Sara, ano ang mangyayari sa bansa? Ano kaya ang gagawin ng 32 million Filipinos na bumoto sa kanya? Then, sino ang papalit sa kanya? So, yun ang ating talakayin. So, yung ano ang mga palatandaan na matutuloy ang impeachment ng ating VP? Ang mga, si VP Sara mismo ang nagbulgar niyan na nagsumbong mga kaibigan niya sa House of Representatives na may nilulutong impeachment. At nagsalita na ang grupo ng bagong alyansang makabayan o bayan na hinahanda na nila ang mga articles of impeachment. Again, si VP Sara na naman ang nagsabi na may iisa lang ang handler ng mga tao na gustong ma-impeach siya: Risa Ontiveros, Trillanes, Franz Castro. Mayroong handler, mayroong director ng impeachment drama. Okay. So, ang isang palatandaan na matutuloy yung pagtanggal nila kay Congressman Marcoleta na Vice Chairman ng Committee on Justice. Si Kong Marcoleta mismo ang nagsabi niya na nagpahayag na siya na yung nilolotong impeachment is para walang sagabal. Ayun, tinanggal nila as Vice Chairman si Kong Marcoleta. Sinabi niya mismo yan sa isang programa ata sa Net25. So, yan, palatandaan yan. So, kung kailan isampa yung impeachment, it's either by November pag resume ng session ng Congress, pwedeng isampa na yan. O kung hindi man, next Congress, after May 2025 election. Sa nakikita ko, darating ang pagsubok sa political career ni VP Sara, i-impeach siya. Okay, konting review lang sa proseso, bago natin sagutin yung tanong kung anong mangyayari, magkakagulo ba, anong gagawin ng 32 million, at sino ang papalit sa kanya. Okay, so meron lang mag-file ng complaint at i-endorse ng isang kongresista. So, ito na, meron nang naghahanda yung grupo ng bayan muna, Teddy Casino, Colmenares, Franz Castro. Matagal na yan, atat na atat silang i-impeach si VP Sara. Noon pa yan. So, wala nang problema kasi yung tatlong makabayan black congressman, it's either one of them i-endorse. Isasampa yan, pupunta sa Committee on Justice. So, ayan na, nawala na yung balakid. So, sa Committee on Justice, tignan nila kunoy ang form and substance. So, sigurado, papasa na yan sa form and substance kasi orchestrated Merong handler, merong So, pag makapasar na sa Committee on Justice, iaakyat na nila sa buong House, sa plenary. Okay. Ilang boto, ilang kongresista ang kailangan bumoto para ang impeachment aakyat sa Senado? Nako, 1/3 lang. So, kung ilan ba yung members ng Congress? 341? Correct me if I'm wrong. So, lang yan? 120, 115. So, madaling makakuha ng 1/3 votes sa Kamara para aakyat ang impeachment
complaint sa Senado. Okay? So, pagdating na sa Senado, ayun, magkakaroon na ng trial. Ang impeachment is a political exercise. Hindi parang korte na talagang titimbangin talaga yung mga evidences. Iba dito sa impeachment sa Senado, more on political influence. Kagaya yung nangyari kay late Chief Justice Corona, nako, anong mga balita nun? Panahon ni Pinoy, ilang million ba yun? 50 million bawat senador. Kaya, nakakuha, 3 lang ang kumontra eh. Sino bang kumontra nun? The late Miriam Defensor Santiago, the late Joker Arroyo, at ang pangatlo, si Senator Bongbong Marcos. Nag-ano siya noon, maganda pa ang birada ng BBM noon. Isa siya sa voted no. Ayaw niyang ma-impeach si Chief Justice Corona. So all others, bumoto in favor sa impeachment, kaya na-impeach ang Chief Justice. So, it is a political exercise, hindi yung gravity ng evidence or not. Ano lang, alya-alyado lang yan. Okay. So, ang ilang senador ang kailangan bumoto para matuloy ang impeachment. 2/3 lang pala. Kasi sinasabi ko na 18, 3/4 pala yun. 2/3 lang ang nakalagay sa konstitusyon. So, 16 senators lang ang bumoto. Wala na. Impeach na po ang VP Sara. So, makakuha ba sila ng 16? It remains to be seen. So, ano ngayon ang gagawin ng 32 million Pilipinos na bumoto kay VP Sara? Basta na lang ba papayag? Kung ikaw, kaibigan na nakikinig, ikaw bumoto, payag ka na lang ba na basta-basta na lang impeach? Ibig sabihin na wala, nabaliwala yung boto mo? So, yan ang malaking tanong. Magkakaroon ba ng political instability pag na-impeach siya? I don't know what will happen. Okay? So, sino ang papalit? Yan ang malaking katanungan. Nagkaroon na tayo ng ganyan eh. Panahon ni President Erap, kasagsagan ng impeachment trial, nag-people power, EDSA 2. Kaya, nag-withdraw ng support ang AFP-PNP sa sitting president na si Erap. O napilitang umalis siya. At ang vice president, naging presidente. O, si Gloria. So, ang ginawa ng Pangulo, Gloria Macapagal-Arroyo, nag-nominate siya ng isang senador. So, ninominate niya si Senator Chupisto Ginggona. So, ang mangyari, kung matuloy, knock on wood, simba ko, hindi sana. Kaya lang, paganda lang, ngayon pinapaliwanag ko na lang, kung mag-succeed ang impeachment case laban kay VP Sara, ang Pangulong Marcos Jr. mag-nominate siya ng kapalit. It's either from the Congress or from the Senate. It's not puro senador lang. Posible, mag-nominate ang Pangulo ng isang congressman na papalit. So, hindi automatic na si Senate President Escudero ang magiging Vice President. Depende sa inominate ng Presidente. So, ano sa tingin nyo? Kung matuloy na ma-impeach, sinong inonominate ng Pangulo? Posible kaya si Speaker Martin Romualdez? Yan ang tanong. So, kung sino man ang inominate ng Pangulo, ganito, dapat sumang-ayon ang both houses of Congress, Kamara at saka Senado, voting separately. Okay? Example lang ito. Ninominate ni PBBM si Speaker Martin Romualdez. Okay. So, ang Congress, yung lower house, boboto.
majority lang ang kailangan. Anong majority? 1/2 plus 1. So, kung 340, kailangan ng, ilan yun? 170 plus 1, 171. Sigurado, makakakuha siya ng majority vote sa Congress. Okay. Senado naman, they will vote separately. Kaya lang, majority lang. So, 12 plus 1, 13 senators lang ang kailangan bumoto na i-confirm nila o sumang-ayon ang Senado na ang papalit na Vice President, si Speaker Martin Romualdez, 13 senators lang ang kailangan. So, posible ba na maging Vice President si Speaker Martin Romualdez? Wala, mga tanong. So, kung ano man mangyari, at may ang Pangulo, di automatic, magiging presidente ang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Yun ang mga senaryong pwedeng mangyari kung magtagumpay sila na ma-impeach si VP Sara. So, magmatsyag po yung 32 million na bumoto kay VP Sara kasi ang political situation sa bansa ay talagang medyo magulo. So sana maayos ito lahat at sana malampasan ito ni VP Inday Sara.